You do understand, Latif? Ang pelikula ay nagsisimula sa isang sundalo mula sa hukbong Iraqi na nagngangalang Latif. Siya ay isang gwardya ni O'Day, ang anak ni Pangulong Saddam Hussein, upang makipagkita sa kanya sa kanyang palasyo. Ang digmaang Iranian-Iraqi ay nasa pinakamataas na tindi nito sa kalagitnaan ng 1980s. Naalala ni Latif ang trahedya na naranasan niya sa Iraqi front. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang palasyo ni O'Day. Ito ay isang napakalaki at marangyang palasyo. Pinapasok siya ng mga gwardya upang maghintay kay O'Day. Dumaan sa kanyang harapan ang 6 na magagandang babae, at lahat ay gawa sa ginto. Nang tumingin siya sa salamin, lumapit sa kanya si O'Day. Patuloy itong nagbibiro sa kanya. Naiintindihan niya na alam ni O'Day ang lahat ng detalye ng kanyang buhay. Dinala siya rito upang makatrabaho siya. Ipinakita ni O'Day ang isang larawan mula sa dyaryo. Sinabi niya na ito ay hindi si Pangulong Saddam, kundi isang taong kahawig niya. Imposibleng makilala ang pagkakaiba sa kanila. Alam niya na hindi ito kakaiba, dahil ganito rin ang ginagawa ni Stalin at Shah ng Iran. Naiintindihan ni Latif na magiging katulad siya ni O'Day. Ngunit pinipigilan niya ang sarili na tanggapin ang ideya. Sinabi niya kay O'Day na iiwanan siya ng 10 minuto upang mag-isip. Pumasok siya sa opisina upang makipag-usap sa hepe ng seguridad. Ang pangalan niya ay Monem Altikriti. Nakikita ni Latif lahat ng impormasyong nakalap niya. Nang bumalik siya, sinasabi niya na siya ang panganay na anak ng kanyang ama. Mayroon din siyang mga kapatid, at hindi siya maaaring lumayo sa kanila. Nagagalit si O'Day, dinala ang mga gwardya, at itinapon siya sa isang hiwalay na selda. Dumating si O'Day isang linggo ang lumipas sa kanyang kotse upang hilingin ang opinyon ni Latif. Ngunit tumanggi rin siya. Alam ni Monem na mayroon siyang 5 minuto upang mag-isip. Sa kaso ng pagtanggi, ipapadala niya ang kanyang ina, ama, at mga kapatid sa bilangguan, at hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanila. Kaya kailangan niyang sumang-ayon. Ipinakilala niya ang katulong sa mga detalye ng palasyo. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng kanyang damit at gamit ni O'Day na may karapatang gamitin. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag si Latif sa kanyang pamilya. Ngunit pinigilan siya ni Monem at sinabi na hindi siya pinapayagang makipag-usap sa kahit sino. Alam niya na kung hindi siya makikipag-usap sa kanyang pamilya, iisipin nilang namatay siya sa digmaan. Sinabi niya kay Monem na ipaisip sa kanila na siya ay isang martir. Dahil ito ang mga utos ni O'Day. At ngayong araw ay namatay si Latif, at siya na ngayon si O'Day, ang anak ng Pangulo. Pumunta siya sa doktor na Aleman at siya ay sinuri. Siniyasat niya ang lahat ng kanyang ngipin upang ikumpara sa kay O'Day. Pagkatapos ay ginawa niya ang bagong set ng ngipin na kapareho ng kay O'Day. Sinuri rin niya ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, malaki ang pagkakahawig ni Latif kay O'Day. Isang araw, may dumating na kakaibang tao at ipinakita sa kanya ang isang video ng mararahas na pag-atake sa ilang tao. Alam nilang ito ay paboritong mga video ni O'Day. Nakikipag-usap siya ng maayos kay Monem at hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa mga Iraqi. Naiintindihan ni Monem na ang mga ito ay kriminal, taksil, at mga kaaway ng Pangulo na bumuo sa Iraq. Mula sa mga ospital, paaralan, pabrika, at lahat ng bagay. At kailangan nilang protektahan siya. Gayunpaman, tumatanggi si Monem na gampanan ang papel ni O'Day. Isang araw, dumalo si O'Day sa isang malaking party. Dinala siya ni Latif sa kanya sa oras na namamatay ang mga sundalo ng Iraqi sa front. Pumunta si O'Day upang makipagkita sa kanyang kasintahan, na ang pangalan ay Sarab. Tumatawa siya kasama siya dahil tumanggi si Monem na isama si Latif. Pumunta siya upang makita ang bagong anyo. Pagkatapos ng ilang sandali, sinamantala ni Latif ang abala ni O'Day. Lumabas siya na para bang siya si O'Day. Kinuha niya ang mga susi at tumakas sa kotse upang pumunta sa bahay ng kanyang pamilya. Nagulat siya nang makita ang mga gwardya ni O'Day doon at siya ay nadiskubre. Patuloy na binubugbog siya ni O'Day dahil sa ginawa niya. Alam niya na kung gagawin niya ito muli, papatayin ang kanyang pamilya. Ilang araw ang lumipas, naghanda si Latif upang makipagkita mismo sa Pangulo. Pumunta siya kasama ang mga gwardya sa palasyo ng dakilang Pangulo sa kabisera. Bago pumasok sa opisina, sinusuri siya ng mga gwardya ng mabuti. Pumasok siya sa opisina at isa siyang miyembro ng delegasyon ng Pangulo. Nanatili siya sa loob ng palasyo upang tulungan ang tao. Noong panahong iyon, nagulat ang Pangulo sa malaking pagkakahawig kay O'Day na anak. Sinabi niya na, binigyan ako ng Diyos ng 2 anak at ngayon mayroon na akong 3. Nang lumabas siya, nakatagpo niya si Qusay, nakahawig mismo ng Pangulo. Inisip niya na si O'Day ito at nakipagbiruan sa kanya. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang hindi ito si O'Day.
Kinabukasan, dumating ang isang delegasyon mula sa Kuwaiti Youth Ministry upang makipagkita kay O'Day. Binabati ni Latif ang mga ito sa harap ng bulwagan. May isang batang lalaki na nakamasid sa kanya mula sa kabilang panig. Lumapit si Latif kay O'Day upang sabihin ang kanyang mensahe sa harap nila. Pagkatapos ng kumperensya, lumabas si Latif sa bulwagan na para bang siya si O'Day. Biglang nagpaputok ang batang lalaki sa kanya. Ngunit nakayanan siya ng mga gwardya at naalis ang banta. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si O'Day sa kanila habang galit. Patuloy siyang naninisi sa mga Kuwaiti dahil nagnanakaw sila ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon dahil sa pagmimina ng buhangin. Alam niya na sila ang nasa likod ng tangkang pagpaslang. Kinikumpirma niya sa kanila na tapos na ang panahon ng Sheikh. Lumipas ang ilang buwan, at tunay ngang sinalakay ng Iraq ang Kuwait at nagtagumpay sa pagsakop dito. Nagdaos si O'Day ng malaking selebrasyon upang ipagdiwang ang dakilang tagumpay. Sinabi niya sa mga dumalo na ang Kuwait ay muling bumalik sa ikalawang gobernador ng Iraq. Lubos siyang nagalak. Isang araw, naglalakad si O'Day sa kanyang kotse at nakita ang isang estudyanteng nagustuhan niya. Patuloy niya itong hinahabol at tinatawagan upang sumama sa kanya. Ito ay karaniwang asal niya. Nang matakot ang babae at tumakbo, sinundan niya ito hanggang sa mapahinto siya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito sasaktan. Pinapayagan niyang dalhin ng mga gwardya ang babae nang walang alinlangan. Dumalo si O'Day sa isang malaking party upang gunitain ang tagumpay laban sa Iran. Nandoon si Kamel Hanna, ang katulong ng Pangulo. Sa oras na iyon, lumapit siya kay O'Day at pinagtawanan ng babae kasama niya. Nagalit si O'Day dahil kinamumuhian niya ito. Hinawakan niya ang kanyang kamay sa harap ng tao at sinabi na isinusuot ito ni Saleh sa halagang $18,000. Isa itong regalo mula sa kanyang ama upang dalhin siya sa mga libing. Dahil dito, palagi ang nade-depress ang kanyang ina. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang baril at nagkunwaring papatayin siya upang mapatawa. Pagpasok sa kanyang pribadong silid, nagpatuloy si Kamel Hanna sa pagdiriwang sa pamamagitan ng pagpapaputok sa mga tao. Nang ipadala si O'Day upang pigilan siya, sinabi ni O'Day na wala siyang naririnig. Lalong nagalit si Kamel at lumabas. Iniutos niya na huwag magpaputok. Ngunit naintindihan ni Kamel na hindi siya sumusunod sa utos ng sinuman maliban sa Pangulo. Inatake siya ni O'Day gamit ang bagong baril at pinatay si Saleh sa oras na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang Pangulo sa ospital. Natagpuan niya si O'Day sa kalagayan ng pagkabagsak dahil sa dami ng natutulog na gamot na ininom niya dahil sa takot sa galit ng kanyang ama. Noong panahong iyon, inalis niya ang jacket ng Pangulo at patuloy na binugbog siya dahil sa ginawa niya. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa gwardya at nilayon na patayin siya gamit ang kanyang kamay. Ngunit umatras siya sa huling sandali. Sinabi niya sa kanila na dapat sana ay pinatay niya ito pagkasilang pa lamang. Linggo-linggo ang lumipas, si Latif ay nasa palasyo ng Pangulo nang wala si O'Day. Pinapanatili niya ang Pangulo na malayo sa kanya. Napansin ni Latif na naglalaro ng tennis ang Pangulo kasama ang kanyang mga tauhan nang hindi iniisip kung ano ang mangyayari. Ito ay dahil nagpasya ang Amerika na makialam militar ng may malaking puwersa upang pilitin ang hukbong Iraqi na umatras at umalis sa Kuwait. Ang mga pagsalakay ay nagpapatuloy ng walang tigil. Muling bumalik si Latif sa palasyo ni O'Day. Umupo siya mag-isa at halos mamatay sa pagkabagot. Hanggang sa patuloy niyang ginagaya ang galaw ni O'Day. Sa oras na iyon, dumating si Sarah sa kanya kasama ang kaibigan ni O'Day at lumapit sa kanya. Dahil siya ay nakaranas ng parehong buhay na kanyang naranasan, sinabi niya sa kanya na ang taong namamahala ay kabaligtaran ni O'Day. Umaasa siya araw-araw na makaalis sa bilangguan na kanyang kinaroroonan. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagtangkang tumakas. Naiintindihan niya na kahit malaman niya, maaabot siya ni O'Day sa anumang paraan o papatayin ang kanyang kapatid. Isang araw, tinawag si Latif upang makipagkita sa Pangulo sa lugar na nakalaan para sa administrasyon ng digmaan. Sinabi niya sa kanya na maghanda upang bisitahin ang mga sundalo sa front. Sinabi niya ito kay O'Day na masaya dahil sisirain ang kanyang lugar. Mabilis na gumalaw ang mga sasakyan upang marating ang front. Sa daan, may isang sundalo na huminto sa harap niya. Kinuha niya ang papel ng Joker, na nakikilala ang mga individual. Sa wakas, narating niya ang isa sa mga headquarters ng hukbong Iraqi at sinimulang dukutin ang mga sundalo. Sinabi niya sa kanila na nagnanakaw ang mga Kuwaiti ng ating langis. Ngayon, sila ay namumuhay ng marangya at namamatay ang mga Iraqi upang protektahan ang mga Arabo. Pinanood ni O'Day ang kanyang talumpati kasama ang kanyang ina. Pagkatapos tapusin ni Latif ang kanyang talumpati, kinausap niya ang kanyang kapatid na si Chusay upang malaman ang opinyon nito.
Sinabi ni Chusay na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng bilanggo sa TV. Pagbalik ni Latif kasama ang gwardya, nakatayo siya sa parehong checkpoint. Ngunit napansin niya na ang mga totoong sundalo ay napatay na at pinalitan ng ibang grupo. Nang ibigay ni Latif ang card, itinapon ito ng sundalo. Kinuha ni Latif ang baril at nagkaroon ng marahas na putukan. Isa sa mga gwardya ay napatay at nasugatan si Latif sa kamay. Ngunit sa kabutihang palad, nakapagsigawa ang mga sundalo ng matalinong aksyon at nakatakas sa lugar. Ipinadala si Latif sa ospital. Nang malaman ni Ode ang balita, siya ay nabaliw. Pumunta siya sa ospital upang tiyakin si Latif. Nag-aalala siya para sa kanya. Kasabay nito, dumating si Ode sa ospital at galit. Nabaliw siya sa doktor nang makita siyang abala sa pasyente at iniwan si Latif. Nang marinig niya ang kanyang tinig mula sa loob, sinabi niya kay Latif na umalis agad. Lumipas ang mga araw at masaya si Ode nang makita ang isa sa mga opisyal ng hukbo. Masaya ang lahat, ngunit gusto ni Ode ang nobya. Pinayagan niyang lumapit ang katulong upang makipag-usap siya sa kanya. Sinubukan niyang lumapit sa kanya. Lumipas ang isang oras at ang nobya ay nasa estado ng pagkabalisa matapos saktan siya ni Ode nang walang iniisip. Nang lumabas siya upang kausapin ang gwardya, napunta ang nobya at sinaktan ang sarili matapos mawala ang kanyang dangal. Narinig ni Ode ang sigaw at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyari nang hindi itinatapon ang baril sa kanya. Tinanong niya si Latif kung sino siya at binigyan ang kanyang pamilya ng pera bilang kabayaran. Nagagalit siya kay Ode at sinasabi sa kanya na kumilos siya sa kanyang sariling paraan at hindi niya tatagalan ang kanyang kabaliwan pagkatapos nito. Patuloy nilang binubugbog si Ode, ngunit binubugbog din siya bago pumasok ang gwardya. Sinabi nila kay Ode na hindi niya pahihintulutang lumayo sa kanya. Minsan, tinawag niya si Ode upang makipagkita sa isang tao. Ang taong ito ay ama ng estudyanteng dinukot ni Ode mula sa kalye. Labis siyang nagalit dahil sa ginawa nito sa kanyang anak at humingi ng katarungan. Narinig ni Ode ang kanilang pag-uusap mula sa silid ng gwardya at nagpasya na siya mismo ang pumunta sa kanya. Sinabi niya sa kanya na bibigyan niya siya ng 1,000 dinar bilang kabayaran at umalis kaagad sa lugar na ito. Ngunit masyadong matagal ang ama, nagalit, at nais siyang patayin. Hiningi niya kay Latif na patayin siya. Sinabi ni Latif na hindi siya makikinig sa kanya at gagawin niyang mas madali ang sitwasyon. Nagpasya siyang kitilin ang sarili, ngunit mabilis na nahabol siya ng ama. Pagkatapos nito, itinapon siya ng gwardya sa harap ng bahay ng kanyang pamilya. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang katulong ni Ode sa pintuan ng bahay. Nakipag-usap siya sa ama ni Latif at nalaman na iniimbitahan siyang dumalo sa kaarawan ni Ode. Ngunit tumanggi siyang pumunta. Sinabi niya sa kanyang ama na pagkatapos ng sinabi sa kanya, mas mabuti pang pumunta sa party at sumama sa kanya. Pagkatapos, sinasamantala niya ang anumang pagkakataon upang makalabas ng bansa. Ang party ni Ode ay maingay at masigla gaya ng dati, at maraming babae. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Latif sa party, at lasing na si Ode dahil sa dami ng iniinom na alak. Kinakausap siya ni Ode ng galit at may kawalang galang. Nagsimulang mang-insulto si Ode, kaya nagpasya siyang lisanin ang party. Iniutos niya kay Ode na bumalik o patayin siya. Talagang binugbog siya ni Ode gamit ang apoy, kaya tinamaan din si Latif ng apoy. Pumunta siya sa elevator at nakita si Sarah sa loob. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang iwan mag-isa roon. Mabilis siyang bumaba at banta sa gwardya na protektahan si Ode kung kikilos at kukunin ang kanyang baril. Hiniling niya na patayin siya, ngunit tumanggi siya. Pumunta siya upang kunin ang kotse habang bumababa si Ode at ang kanyang mga tauhan. Nagawang makatakas mula sa kanila ng mabilis. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho patungo sa mga hangganan hanggang sa huminto ang kotse. Lumabas siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Natagpuan niya ang isang maliit na gusali pagkatapos nito. Nang lumapit siya, bakante ang lugar, ngunit natagpuan niya ang kanyang damit sa loob ng isang kuta. Sinakyan nila ito at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng mabilis. Nang makalusot sila sa mga hangganan ng Syria, labis na nagalit ang Pangulo nang malaman ang balita. Sinabi niya kay Ode na kailangan niyang ayusin ang isyung ito o sisirain niya ang landas niya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Latif at tumakas sa isla ng Malta. Nakakuha siya ng tawag mula mismo kay Ode. Hiniling sa kanya na bumalik sa Baghdad at kalimutan na siya ay tumakas. Kung tatanggi siya, magiging biktima ang kanyang asawa. Nagulat si Latif na alam nito ang numero ng telepono. Sinabi niya na alam ni Ode ang lahat ng tao at ang mga tao dito sa Malta ay may maraming negosyo sa Iraq. Sinabi niya na kailangan nilang lisanin ang bansang ito ng mabilis, ngunit tumanggi siya.
Sinabi niya na mayroong siyang batang anak na babae na nakatira sa kanyang kapatid sa Iraq. Hindi alam ni Ode ito. Nagalit si Latif at nagulat na sinabi niya ito sa kanya ngayon. Iniwan niya siya at bumaba upang maglakad ng kaunti. Biglang naglagay ng apoy sa kanya. Nagtago siya ng mabilis hanggang sa pumasok ang gwardya at nakatakas ang taong nagtangkang pumatay sa kanya. Sinundan niya ito upang ipagpatuloy ang investigasyon. Binigyan siya nito ng benda upang maaliw. Sinabi niya na nakipag-usap siya sa kanyang kapatid at tiniyak na maayos sila. Ngunit nakipag-usap si Latif sa kanya ng malamig at alam na siya ang nagsabi kay Ode tungkol sa kanilang lokasyon. Nagulat siya at tiniyak sa kanya na hindi ito ginawa dahil mahal niya siya. Ngunit alam niya na sa sandaling bumaba siya, nakipag-usap muna siya sa administrasyon. Alam niya na mayroong 3 tawag mula sa kanilang silid patungo sa embahada ng Iraq. Nagalit siya at inamin ang katotohanan na ginawa niya ito dahil sa kanyang anak. Ngunit kinumpirma ni Latif sa kanya na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya siya. Pagbalik niya sa hotel, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ode. Patuloy siyang pinagtatawanan nito matapos paniwalaan ang kwento ni Sarab. Alam niya na nakatayo sa harap niya ang kanyang ama at nais makipag-usap tungkol sa isang bagay. Nang kausapin siya ng kanyang ama, naintindihan niya na may plano si Latif. Ngunit pinutol siya ng kanyang ama at sinabi na huwag makinig sa asong ito. Nagulat si Ode sa kanyang reaksyon. Naramdaman ni Latif ang kawalang malay dahil hindi niya matulungan si Ode. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating si Latif sa Jordan at nakipagkita sa opisyal na inatake ni Ode ang kanyang asawa. Alam natin na sa panahong iyon, pinatay ng parehong tao ang ama ni Latif. Pumayag siya na gumanti sa kanya. Lumipas ang mga araw at ang Iraq ay nahulog sa ilalim ng pananakop ng ekonomiya ng Amerika. Sa kabila nito, patuloy na ginagawa ni Ode ang kanyang mga libangan sa pagsakop sa mga paaralan. Ang opisyal ng Iraqi ay mahigpit ang pagbabantay. Sa kabiglang pangyayari, nakibahagi rin si Monem sa plano ni Latif. Sa oras na iyon, nagtagumpay si Ode na mahikayat ang kanyang anak na sumakay kasama siya. Sa oras na iyon, gumagalaw ang opisyal sa kanyang gulay na kotse sa harap ng kotse ni Ode. Kinuha niya ang kanyang baril at tinangkang patayin ito. Ngunit nahabol ng personal na gwardya ang sitwasyon at pinaputok siya. Sa oras na iyon, sumiklab ang kaguluhan sa lugar. Matatag na lumapit si Latif sa kanyang target. Pagdating niya kay Ode, inilabas niya ang kanyang anak upang patayin siya. Ngunit sinubukan siyang pigilan ng bata. Dahil dito, tinamaan ng bala ang binti at dibdib ni Ode. Nakita ng gwardya ang pumatay sa gitna ng kaguluhan at hinabol siya upang pigilan. Ngunit nagulat siya nang malaman na si Latif mismo ang pumatay. Sa oras na iyon, nag-atubili siya dahil ayaw patayin ni Latif ang target kahit na kaya niya. Sa huli, nagpasya siyang hayaan siyang makatakas. Alam natin na nakatakas si Latif at ngayon ay naninirahan sa Europa. Nakaligtas rin si Ode sa tangkang pagpaslang bago siya tuluyang pinatay matapos ang pagsalakay ng Amerika sa Iraq noong 2003. Dito nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang ipagdasal ang propeta, i-like kung nagustuhan ninyo ang video, at mag-subscribe sa channel upang masundan ang lahat ng aming susunod na buod.